Habang naglalakad sa kalsada ay napapaisip pa rin si Onizuka kung saan siya kukuha ng pera. Nag-aalala rin sa kanya si Fuyutsuki at ang chairwoman. Napadaan siya sa isang raffle drawing at naalala niya ang raffle ticket na ibinigay ni Ryuji na may mapapanalo ng 80 million yen. Sa kwarto ni Miyabi ay sinabi ni Urumi na hindi niya akalain na aabot sa ganoong punto si Miyabi, gayong masaya naman ang buhay nito bilang may kaya sa buhay, kaya ano pa ang ikinagagalit nito. Pero ayon kay Miyabi ay iyon ay dahil gusto niyang ipaghiganti ang dati nilang kaibigan na nagtiwala sa isang guro, pero sa huli ay ipinagkanulo kaya umalis iyon sa kanilang eskwelahan at nawalan sila ng kaibigan, kaya kahit kailan ay hindi niya mapapatawad ang guro na walang ibang inisip kundi ang sarili. Pero sinabi ni Urumi na isip bata si Miyabi dahil hindi nito naiisip na kailangang unahin ng guro ang sarili dahil tao din naman ang mga ito. Dagdag pa ni Urumi na iba si Onizuka sa lahat dahil hindi ito nagpapanggap at wala siyang itinatago. Giit naman ni Miyabi na pare-pareho lang ang mga guro at hindi nito maintindihan kung bakit nakikialam si Urumi, kaya hindi niya ito mapapatawad at sinabi pang isisiwalat ang tungkol sa ama nito. Tumayo si Urumi at sinabing hindi magugustuhan ni Miyabi ang mangyayari kapag ginalit siya nito, pero binato lang ni Miyabi ng bag ang pinto at sinabing wala siyang pakialam, kahit magalit pa si Urumi. Samantala, pumila ang problemadong si Onizuka upang ihulog ang raffle ticket, nang biglang magpalakpakan ang mga tao dahil nanalo pala siya ng grand prize. Wala siyang ideya kung ano ang napanaluhan niya. Habang nasa classroom ay napansin ni Fuyutsuki ang pagiging tahimik ng klase hanggang sa napatingin ang lahat sa bintana nang marinig ang tunog ng sasakyan. Si Onizuka pala iyon na minamaneho na ang napanaluhan niyang brand new Mercedes-Benz na ikinagulat ng mga ito. Nagkakahalaga iyon ng 8.6 million yen kapag ibibenta niya iyon. Tulad ni Onizuka ay malaki ang tuwa ng mga mag-aaral dahil siguradong makakapunta sila sa Okinawa. Lumabas silang lahat maliban sa tatlo ni Miyabi. Nalaman na rin ng ibang mga guro ang tungkol doon, pero nagalit si Fukuroda dahil nagkagulo ang mga estudyante dahil lang doon. Pati si Mr. Uchiyamada ay nainas dahil nagkaroon si Onizuka ng sasakyan na mas mahal pa kesa sa kanyang sasakyan. Agad itong kumuha ng baseball bat pero agad naman siyang pinigilan ng dalawang guro. Sinabi naman ng chairwoman na wala na sanang maging aberya pa. Isinakay ni Onizuka si Nakakuchi sa bago niyang sasakyan. Habang pauwi ay tinanong si Miyabi ng dalawa niyang kaibigan kung ano na ang kanyang plano dahil 3 araw na lang ang natitira, kaya sinabi niya na may naisip siyang magandang plano. Pumunta si Onizuka kay Ryuji at nagulat iyon kung saan niya nakuha ang sasakyan. Lalo pa itong nagulat nang malaman na napanalunan yun ni Onizuka sa ibinigay niyang raffle ticket. Nag-agawa ng dalawa sa sasakyan dahil pareho nilang inaangkin ang raffle ticket. Sinakyan pa iyon ni Ryuji sa unahan at sinabing sa kanya iyon, pero hindi pumayag si Onizuka dahil ibibenta niya iyon, kaya sinabi ni Ryuji na kung gayon ay bayadan ni Onizuka ang nautang nitong pera sa kanya. Pero sa halip ay pinaandar niya ang sasakyan para mahulog si Ryuji at saka umalis. Maagang umuwi ng bahay si Miyabi at nagtungo sa opisina ng ama dahil aniya ay may takdang aralin sila, kaya makikigamit siya ng computer dito at agad na hinanap ang Hiramatsu Metal. Nang makababa sa sasakyan ang mga estudyante ay umalis na si Onizuka para ibenta na ang sasakyan. Lumabas ng bahay si Miyabi at nagpaalam na makikipagkita sa mga kaibigan, pero ang totoo ay may binabalak ito. Habang masayang minamaneho ang sasakyan ay nagulat si Onizuka nang may isang lalaki ang tumawid na naging dahilan ng pagbangga ng kanyang sasakyan. Bumaba siya upang kumustahin ang lalaki, na set up lang pala ni Miyabi. Habang kausap ni Miyabi sa telepono ang mga kaibigan ay naririnig pala sila ni Urumi, kaya nalaman nito ang kanilang plano. Agad iyong ipinaalam ni Urumi kay Kakuchi at agad na ipinahanap kung nasaan si Onizuka. Nang bumangon ang tumawid na lalaki ay kinagalitan ito ni Onizuka dahil nasira ang sasakyan niya, pero humingi ito ng tawad at nagpaawa pa sa kanya. Samantala, hindi makita ng magkakaibigan kung nasan si Onizuka hanggang sa dumating si Urumi at sinabing kagagawan iyon lahat ni Miyabi. Dahil manager ng finance division ang ama nito ay hinanap ni Miyabi ang data ng bangko na may maliit na business client, at dahil sa pagiging desperado ay sinunod ng lalaki ang utos ni Miyabi. Sa ngayon ay ligtas ang lalaki at konti lang ang sira ng sasakyan, pero may binabalak pa si Miyabi. Ikinwento ni Hiramatsu ang nangyari sa maliit niyang factory at sinabing kung alam niyang magkakaganon lang ay ipinagpatuloy na lang sana niya ang pagiging guro.
Pero nalubog siya sa utang mula nung gamitin ng isa niyang estudyante ang pangalan niya sa pangungutang, at dahil tinakasin ng estudyante ang inutang ay siya na ang nagbayad yun hanggang sa nagkapatong-patong na ang mga utang niya pero hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw ay babalikan siya ng estudyanteng iyon para bayadin dahil tumatawag naman iyon sa kanya. Maya-maya pa ay tumayo na si Onizuka at ibinigay kay Hiramatsu ang susi ng sasakyan para ibenta at mabayadin ang utang nito sa bangko. Kahit kailangan niya rin ng pera ay inisip na lang niya na may 3 araw pa naman na natitira sa kanya. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Onizuka sa estudyanteng tinutukoy ni Hiramatsu. Natigilan na lang si Hiramatsu habang si Miyabi naman ay tawang-tawa dahil napaniwala si Onizuka sa kwento ng matanda na pati ang sinabing pagiging guro ay hindi din totoo. Sa silid ay laking gulat ni Kunyo nang malaman ang ginawa ni Onizuka dahil ayon dito ay patibong lang iyon ni Miyabi. Naniwala rin si Onizuka sa sinabi ng matanda na ibabalik ang pera sa loob ng 3 araw. Pero giit ni Kunyo na hanapin nila iyon at bawiin na lang ang sasakyan ngunit hindi naman nakikinig si Onizuka dahil aniya ay nagtitiwala siya kay Hiramatsu at saka umalis para pumunta sa trabaho. Galit na galit si Kunyo pero sinabi ni Urumi na hindi siya papayag ng ganoon, may 3 araw pang natitira kaya may pag-asa pa. Binanggit din nito na binyantaan niya si Miyabi na huwag siyang gagalitin, at sa ngayon ay dapat iyong mabigyan ng leksyon. Isang babae ang kausap ni Miyabi tungkol sa selebrasyon nila sa pagkatanggal ni Onizuka sa eskwelahan na agad naman nitong ibinalita sa 2 kaibigan. Siya si Yoko, at inutusan lang siya ni Urumi na gawin iyon kahit labag para sa kanya dahil tinakot siya ni Urumi na isusumbong sa magulang ang tungkol sa uniform pub. Kahit 2 araw na lang bago ang deadline ay hindi nag-aalala si Onizuka dahil ayon dito ay babalik ang Mercedes-Benz bago ang araw na iyon. At saka nagmadaling umalis para magtrabaho at ibinili na lang kay Fuyutsuki ang mga estudyante. Kahit ang chairwoman ay nawawalan na ng pag-asa na maibabalik pa ang sasakyan. Sa isang hotel ay isinama ni Urumi sina Kunyo at Kakuchi para sa mahalagang bagay. Itinuro nito sina Miyabi na nasa front desk ng hotel, plano niyang turuan ng leksyon si Miyabi, at pilit naman siyang pinigilan ni Kakuchi. Nang makarating sa silid ang 3 ay pinasok nila iyon ngunit walang ibang tao, nang biglang mamatay ang ilaw at nakita ng 3 ang mga nakakatakot na maskara dahilan para tumakbo ang mga ito. Habang naglilinis ng mga bintana ay pinag-usapan ni Onizuka at katrabaho nito ang tungkol sa pagmamabuting loob ni Onizuka sa inaakala nitong maestro na si Hiramatsu, nang biglang may natano ang katrabaho niya gamit ang telescope pero nang tinanong ni Onizuka kung ano iyon ay ayaw niyon sabihin kaya nag-agawan ang 2 sa telescope. Pilit tinatanong ni Kakuchi si Urumi kung anong plano nito, doon sinabi ni Urumi na pagbabayarin niya sina Miyabi ng tig 20 million yen na hihingin sa magulang ng 3 bilang ransom. Nagulat si Kunyo habang galit naman si Kakuchi dahil sobra naman si Urumi. Sa takot ng 3 ay nagkulong ang mga ito sa banyo at hindi alam ang gagawin, nang biglang magring ang cellphone ni Miyabi. Sinagot niya iyon at nalamang yon ay si Urumi at na-set up sila. Sinangil ni Urumi ng 60 million ang 3 at babawasin na doon ang 8 million na kailangan ni Onizuka. Pero sinabi ni Miyabi na isusumbong si Urumi sa mga pulis ngunit ayon kay Urumi ay isisiwalat niya sa mga pulis ang katotohanan. Nang masira ang pinto ng banyo ay hawak na ni Onizuka ang telescope at nakita nito sina Miyabi na bitbit ng 3 lalaki. Samantala, sa galit ay iniwan na ni Kakuchi si Urumi mag-isa. Nang mahigapos ang 3 ay may isang lalaki ang lumapit kay Miyabi at sinampal siya nito. Habang nakikita ang pangyayari ay biglang tumawag si Kakuchi kay Onizuka at ibinalita ang tungkol sa planong iyon ni Urumi. Agad na sumabot si Onizuka sa dumaang airship kaya nang lingunin siya ng kasama niya ay wala na siya. Hiningan na ng isa sa mga lalaki ng contact number sa bahay ni Miyabi. Naiyak na lang ito sa kagustuhang mailigtas na sila doon. Habang kinokontak ang numerong ibinigay ni Miyabi ay napansin nila ang nakalambiting si Onizuka na bumasag sa bintana ng hotel. Natigilan ang lahat pero nang bumangon ito ay nagulat si Miyabi dahil inakala nito na tutulungan sila ni Onizuka pero sinabi nito na manunood lang naman siya. Sinabi ni Onizuka ang tungkol sa pag-set up ni Miyabi sa kanya kaya bakit niya iyon tutulungan. Ayon naman kay Miyabi ay bilang guro ay trabaho niyang tulungan ang mga estudyante niya. Madalas maliitin ni Miyabi ang mga guro pero kapag napa-trouble ay hihingi-hingi siya ng tulong sa guro. Habang nagsasalita ay pinalo ng isang lalaki si Onizuka na ikinagalit nito. Ipinagpatuloy niya ang sinasabi kay Miyabi na kung gusto nito na matulungan ay humingi ito ng tawad sa kanya. Naririnig ni Urumi ang kanilang mga usapan dahil sa nahulog na telepono.
Habang parehas bihag ay pilit hinihingi ni Onizuka ang paghingi ng tawad sa kanya ni Miyabi, hanggang sa tuluyan na nga itong nag-sorry sa kanya kaya agad niyang kinalaban ang mga lalaki hanggang sa tumakas na ang mga ito. Sa labas ay tinanong ni Urumi kung sina Kunyo ang tumawag kay Onizuka, kaya ngayon ay naglaho na ang 8 milyon gayong may 2 araw na lamang siya. Nang makauwi ay inasikaso si Miyabi ng kanyang ina at sinabing nasa business trip ang kanyang ama at kinumusta na kung ayos lang siya, pero biglang ibinato ni Miyabi ang dalang pagkain ng ina at sinabing huwag nang magsinungaling dahil wala naman sa business trip ang kanyang ama kundi nasa ibang babae at tigilan na ang pagpapanggap na masaya ang kanilang pamilya. Isang araw na lang ang natitira nang biglang dumating si Fujiyoshi dala ang pera na nagastos niya mula sa kinalekta noon at ipinaabot kay Onizuka. Wala itong kaalam-alam na hindi natuloy ang school trip kaya ikinwento iyon ni Kunyo. Habang nasa rooftop ng eskwelahan sina Onizuka at ang chairwoman ay tinitingnan ni Onizuka kung matatanaw niya mula doon ang dagat, para kapag hindi na siya guro doon ay alam niya habang nangingisda sa laot kung saan banda ang eskwelahan at saka iniabot ni Onizuka ang kanyang resignation letter sa chairwoman. Tuwang-tuwa namang ibinalita ni Mr. Uchiyamada kina Kunyo na nagpasa na ng resignation letter si Onizuka at umalis na sa eskwelahan, nagulat naman si Fuyutsuki nang marinig iyon. Sa pagkakataong ito ay balak nilang sundan si Onizuka pero hindi marunong magmaneho si Fuyutsuki kaya hindi pa nakakalayo ay bumangga na sila sa puno kaya nagtren na lang sila. Sa opisina ng chairwoman, wala na itong nagawa sa pag-alis ni Onizuka nang biglang dumating ang isang lalaki at hinahanap ang guro. Nang makarating sa daungan ng barko ay agad hinanap ni Fuyutsuki si Onizuka. Nagulat ang mga guro nang makita ang Mercedes-Benz ni Onizuka sa eskwelahan na ipinadala pala ni Hiramatsu upang ibalik sa guro at iparating ang lubos na pasasalamat nito. Patuloy ang paghahanap ng grupo kay Onizuka hanggang sa nakatanggap ng tawag si Fuyutsuki mula sa chairwoman at nalaman nila na naibalik na ang Mercedes-Benz na ikinatuwa ng lahat. Nang dumaan sa likod nila ang barko ay nakita nila si Onizuka na sakay doon kaya sinubukan nilang habulin iyon habang isinisigaw ang pangalan nito pero nakalayo na ito at napaiyak na lang ang lahat dahil magtatagal umano ng 1 taon bago bumalik ang sinakyang barko ng guro. Pero napansin ni Kakuchi na Tokyo Bay Cruise pala iyon kaya 2 oras lang ang lilipas ay babalik din ito agad.